Alright, good morning po sa bawat isa. Good morning. We praise God po sa oras na ito na tayo po ay pinagsama-sama po ng ating Panginoon at upang umawit ng papuri at pasasalamat po sa Kanya at ganoon din ay makinig din ng papuri at pasasalamat din po. Ngayon naman po ay tayo naman po ay sama-sama rin po na pag-aralan ang salita din po ng ating Panginoon. This month of June ay, kumbaga, isa sa mga pag-aaralan po natin is about stewardship. Ayan, it's about stewardship. So this month is the month of stewardship na pag-aaralan po natin yung iba-ibang mga klase na ipinagkatiwala po ng ating Panginoon sa atin. As we worship God, as we use our talents, we use our time, our testimony, di ba? Ay nawa talagang nabibigyan natin ng kapurihan ang Diyos. Nawa ang una sa lahat ng mga priority natin sa mga pinagkatiwala niya ay siya. At siya yung nire-recognize po natin ng pamamay-ari ng lahat ng bagay. Di ba? Ng lahat po ng bagay. Kaya ang theme po natin for this month is well done or wasted. Di ba? Well done or wasted. Di ba? As we look doon po o habang hinihintay po natin yung pagdating ng ating Panginoon at sa mga bagay o mga tinatawag natin mga talento o ibang mga aspeto na pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. At sa kanyang pagdating, maririnig ba natin, well done, thou good and faithful servant? Or magagalit na lang po ang ating Panginoon. Sabi niya, sinayang mo yung pinagkatiwala ko sa iyo. Di ba? I hope and I pray po sa atin bilang isang mananampalataya as habang inihintay po natin siya, habang tayo po ay lumalago at kinikilala po natin ang ating Panginoon. Di ba? Sana po ay magampanan po natin yung mga bagay na pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. At huwag po sana natin itong sasayangin. Amen? Kaya I hope and I pray that this month ay tayo po handa. Na this month na tayo po ay ma-encourage. Na this month ay tayo po ay mas lalo pang magbigay ng kapurihan po sa ating Panginoon sa lahat ng ating mga pag-aaralan. At nawa ma-apply po natin ito sa buhay po natin habang inihintay po natin ang pagdating ng ating Panginoon at marinig natin sa Kanya, well done, thou good and faithful servant. At hindi natin masabi na wasted yung pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa oras po na ito ay sa theme po natin, at ito po yung introduction po natin ng ating series po sa stewardship, di ba? Na makikita po natin in Matthew chapter 25 verses 14 to 21. This is a very familiar passage po natin, di ba? This is the parable na sinabi ng ating Panginoon, na tinuro ng ating Panginoon. Ano 'yon? The parable of the talents. Di ba? The parable of the talents. At basahin po natin ito in ESV version. Sabi po dito, in ESV version, for it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to the another 2, to another 1, to each according to his ability. Then he went away. He who had received the 5 talents went at once and traded with them
and he made 5 talents more. So also he had 2 talents, made the 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Now after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here, I have made 5 talents more. And his master said to him, Well, thou good and faithful servant, you have been faithful over a little, I will set you over much, and enter into the joy of your master. But before na tayo po ay mapag-aralan po natin ito, ay tayo po ay manalangin. Let us pray, Fathers. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. And we pray, O Lord, that na kayo po ang mamagitan, kayo po ang manguna po sa bawat isa po sa amin, lalo na sa inyong lingkod. Na inyong banal na Espiritu ang manguna po sa amin at gamitin niyo po ako na bilang inyong instrumento na maging boses niyo. At sa lahat ng aming mga pag-aralan at aming mga matutunan, nawa ito ay may apply po namin ito sa pang-araw-araw naming buhay. At this will be a reminder for us, that this will be an encouragement for us, Panginoon, na yung lahat ng pinagkatiwala niyo po sa amin ay may bigay namin ng kahulatian po sa inyo. And we pray, Lord, na kayo po, na mabigyan po namin kayo ng kapurihan, maitaas po namin ang inyong pangalan, Panginoon. At pinagkakatiwala po namin lahat ito sa inyo, Panginoon. Sa tayong pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So this is the parable of the talents. And I entitled God's message for this day, at this is the theme na pag-iikot-ikutan po natin, well done or wasted. Di ba? Kaya sa atin bilang isang mga mananampalataya, even in the corporate area, and also in the campus area o sa family natin o sa mga makakasalamuhan natin, 'di ba? Napakasaya na tayo ay mabigyan ng praise. Napakasaya na sinasabi natin na kumbaga ipagmamalaki tayo. Tama? Meron nga mga napopost tayo, meron din tayo parang masarap pakinggan na tayo ay mabigyan ng kumbaga, tawag doon, puri. Di ba? O sabihin natin, marami ang natutuwa sa atin. Tama? How much more sa pagdating ng Panginoon at kaharap natin ang Panginoon at sasabihin niya, ipinagmamalaki ta. Nasasabihin niya, well done, thou good and faithful servant. Na lahat ng mga pinagkatiwala ko sa iyo, ginamit mo. Hindi mo lang ginamit. Kumbaga, talagang naging productive pa ito, naging fruitful pa ito. Tama po? Sa job nga lang, kung tutuusin, sa corporate world, di ba? Pag tayo ay nag-work, and then mayroon tayo mga nakakasalamuha, lalo na yung mga boss natin, and then sinasabi ng boss natin na, good job! Sa school naman natin, pag tayo ay nag-aaral na mabuti, sasabihin na ng teacher natin, napakatalino, napakasipag na itong batang ito. Sa pamilya natin, sasabihin ng mga magulang natin, ito, mapagkakatiwalaan itong anak kong ito. Sa kaibigan naman natin, ano kaya? Masiyahin. Kahit umiiyak, tumatawa. At sa pag-aaral po natin, itong passage na ito, na the parable of the talents, nawa ay maging blessing ito po sa atin. Personally,
At ganoon din, ma-encourage natin yung iba. Nanawa pati rin sila mag-enjoy, pati rin sila ay magbibigay kapurihan din sa ating Panginoon, pati rin sila ay magpapagamit din sa Panginoon. At pati rin sila, ginagampanan nila yung lahat na pinagkakatiwala sa kanila ng ating Diyos. Amen? Ng ating Diyos. Kaya meron po tayong tatlo na mapag-aaralan po dito. Ayan. Meron po tayong tatlo na mapag-aaralan po natin dito. The first one, na mababasa po natin dito, in verse 14 and 15 says, sabi po dito, "For it will be like a man going on the journey who called his servant and what? Entrusted to them his property. To one who gave 5 talents, to the another 2, to the another 1. To each according to his what? Ability. Then he went away." Na first na mga pag-aaralan natin dito, the possessions entrusted. Di ba? Doon sa parables na ito, meron isang lalaki. Tama? Meron isang lalaki na siya po ay, kumbaga, nasa journey niya, and then meron siyang mga servants. Ilang servants yon? Siyempre, 3 kasi 3 yung nandyan, di ba? Yung pinagbigyan niya. Tama? So, meron pong servants na kanyang pinagkatiwala, and then itong servants na ito, binigyan niya, yung unang servant ay binigyan niya ng 5 talents. Yung pangalawang servant, binigyan niya ng 2 talents. And then yung huling servant, binigyan niya ito ng 1 talent. Di ba? Ng 1 talent. And then, yung master nila is what? Umalis. Tama? Yung master nila ay umalis. Kumbaga pinagkatiwala sa kanila itong mga talents na ito. Yung isa 5, yung isa 2, yung isa 1. Pero take note for this di ba? Na makikita po natin dito na sa possession na ito, ng master na ito, na pinagkatiwala sa mga servant na ito, bakit iba-iba? Tama? Kung tutuusin, in the human speaking, in the perspective of human being, bakit ito 5, ako 2 lang? As a servant. Bakit ito 2, ako 1 lang? Okay na sana, tanggap ko, 2 na lang din eh. Pero bakit ako 1? Ang binigay sa akin, ang pinagkatiwala sa akin ng master ko. Di ba? Pero, sa talents na ito, itong mga servants na ito, kung pag-aaralan po natin itong passage na ito, wala po silang, kumbaga, ganong thinking. Tama? Wala po silang ganong thinking. Wala po silang sinasabi nila, nagko-compare sila sa bawat isa. Right? Kaya nga sabi nga ng master, sabi nga ng passage na ito, is what? Entrusted to them his property, to the one who gave talents, to the another 2, to the another 1, to each according in what? Ability. Di ba? According to their ability. That, na maituturo sa kanila, na alam ng master na ito, yung capability, yung abilidad din po ng kanyang mga servant. Tama? Itong tao na ito, itong servant na ito, kumbaga dahil nakikita ko ito, kilala ko ito, alam ko yung ability niya, at alam ko rin yung capability niya, ipagkakatiwala ko itong bagay na ito sa kanya. And sa atin naman po, na makikita po natin dyan about entrusted, yung stewardship sa buhay din po natin, huwag po tayo mag-compare sa bawat isa. Tama? Huwag po tayo mag-compare sa bawat isa. Huwag nating sasabihin, bakit sila ganito, bakit ako ganito? Hello? Kasi pag tayo ay nakikipag-compare sa bawat isa, nandyan yung kalaban po natin at ituturo sa atin, oo nga, bakit nga ba?
Eh di tuturo sa atin, mainggit ka. Eh di sasabihin ng kalaban natin, unfair yan. Dapat pantay-pantay yan. Pero nanawaan kayo about sa fair, di ba? Lalo na in the perspective in the Bible. Yung fairness, lalo na sa parable of talents, it's not about the quality na binigay sa'yo ng master. But it's about yung in-entrust sa'yo ng master. Di ba? Na-entrust sa'yo ng master kahit ano pa yon. Because every one of them may kanya-kanyang mga skill, may kanya-kanyang mga talents, may kanya-kanyang mga capability. Kung paano po nila magampanan yung pinagkatiwala sa kanila ng master nila. Just like us. May kanya-kanya po tayong mga role. Di ba? Kaya nga sa body of Christ, hindi lahat ay bunganga. Kasi kung bunganga lahat, napakaingay natin. Di ba? Hindi naman lahat ay paa. Di ba? Kung literal lang po natin, ha? Di ba? Hindi lahat siguro, wala dito kasi nasa galaan na lahat. Kumbaga, pinapakita po dito ng ating Panginoon that every one of us, even this parable of the talents, merong uniqueness. Na alam ng master, alam ng ating Panginoon kung saan ka magiging effective. Kung paano ka magamit ng Panginoon at sa bagay na yon, magiging effective ka, magiging fruitful ka. At mas totoo na mapaglilingkuran natin ang ating Diyos. Kasi ginagampanan natin yung pinagkatiwala sa atin ng ating Diyos. Ginagampanan natin kung saan tayo magiging effective. Amen? Kung saan po tayo magiging effective. And I do believe that this passage also na tinuturo po sa atin ng ating Panginoon, this is like yung sinabi ng ating Panginoon, yung ascension ng ating Panginoon. Di ba? At yung binigay niya yung Great Commission din ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. Tama? Pwede nating iparallel yung parable of the talents. God, ang ating Panginoon sa Kristo, pinagkatiwala niya sa kanyang mga disipulo yung gawain. Na ibahagi, magdisipulo, humayo, magturo, para ang iba ay sumunod din po sa ating Panginoon. Diba? Parang yung last na topic lang din natin. Yung pass it on. Diba? Why we pass it on? Dahil na-receive po natin. At yung na-receive natin, there is a conviction na nagpupush sa atin, na nangangusap sa atin, na kumukulot sa atin, na may binigay, in-entrust sa'yo ang ating Panginoon na ngayon, na-experience mo, na-enjoy mo, share it. Di ba? Bigay mo ito. Ibahagi mo ito. Tama? And then nandun yung Great Commission. Pinagkatiwala ng ating Panginoon sa mga disipulo. And then, di ba? Tayo na. Nasa atin kung gagampanan ba natin o hindi. Di ba? Gagampan natin o hindi. That the man
na binanggit po dito, na pinagkatiwala niya sa kanyang mga servant, it's can be also Jesus Christ. And the servants, ito yung mga followers niya. Na tayo ay pinagkatiwalaan din po ng ating Panginoon para mas lalo natin ma-enjoy yung grasya ng Panginoon, yung kahalatian ng ating Panginoon. Habang ini-enjoy natin yung grasya at kahalatian ng Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon, tayo ay sumusunod at lumalago. Tayo ay nagpapagamit. Tayo ay humahayo. Tayo ay nagdidisipulo, tayo ay nangangaral, tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Na habang tayo ay lumalago, nabibless ang iba. Habang kinikilala natin ang ating Panginoon, marami rin ang makakakilala sa Panginoon. Dahil ginampanan mo yung pinagkatiwala ng ating Diyos sa atin. Amen? Sa atin. At yung pagbigay niya, pag-entrust niya, it's personal. Kaya nga, iba-iba eh. Meron 5, meron 2, may 1. Diba? Hindi siya generalized. It's personal. At yung pagkatiwala niya sa mga servant na ito, meron siyang purpose. Diba? Meron siyang purpose based doon saan? Ability ng kanyang mga servant. Di ba? Kaya yan po yung mga makikita po natin dyan. Na meron, kumbaga yung pinagkatiwala sa atin, nakakayahan, katiwala na sa atin, at tulad nito, yung possession niya sa kanyang servant. Yung property niya sa kanyang servant. But, the principle na makikita po natin dyan, kaya nga sabi ko, paulit-ulit, pinagkatiwala. Hindi po siya binigay. Hindi po siya kalaob. Pinagkatiwala. Tama? Kaya sabi niya, God is the owner. We are the stewards. Amen? Pinagkatiwala tayo ng Panginoon. At siya yung may-ari. Amen? Di ba? Kung ano man yung nagkatiwala po ng ating Panginoon, even yung talents natin, even yung time natin, even yung testimony natin, yung personal testimony po natin sa ating Panginoon. Di ba? Even our treasures. Mga kapatid, sa Panginoon po lahat yan. Kung tayo ay pinagpapala ng ating Panginoon, we are so thankful to the Lord na ito ay pinagkatiwala sa ating Panginoon. Because meron siyang layunin, meron siyang layunin, purpose sa buhay natin, not just to secure our family, our future, but also to share the blessing and the blessing that na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na yung mga nasa paligid natin, matulungan po natin. Matulungan, hindi lamang na sinasabi natin na maging dependent sila sa atin, kundi matulungan na maging independent din sila balang araw. Di ba? Kaya nga dun sa TCT natin, di ba? Merong tulong na nakakasira at merong tulong na nakakatulong. Ang tulong na nakakasira, tinuturuan ka niyang dumepende lagi sa iyo. Ang tulong na hindi nakakasira, tinuturuan mo sila na maging
independent. Na habang tinutulungan mo sila. Kaya bilang isang mananampalataya, God bless us. In-entrust niya sa atin, and the Lord wants us to channel that blessings for others. The Lord save us, and the Lord wants us na gamitin tayo bilang instrumento para sila ay makakilala rin po sa Panginoon. Amen? Na sila po ay makakilala rin po sa Panginoon. And that the possession, the property, the time, the talents, the treasure, and our testimony, personal testimony, that I hope and I pray na sasabihin ng Panginoon sa atin, well done. Well done, thou good and faithful servant. Hindi sasabihin ng Panginoon sa atin, sinayang mo. You wasted. Yung pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. Diba? Kaya, principle is what? God is the owner. We are what? Stewards. Amen po ba? Amen. Next one, na makikita po natin dito in verses 16 to 19 says, to the one who gave 5 talents, to the another 2, to the another 1, to each according to his ability, then he went away. He who had received he who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. So also he who had the 2 talents, he made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug it in the ground and hid his master's money. And sabi in verse 19, now after a long time the master of those servants came, settles accounts with them. Kaya pangalawa po na mapag-aaralan po natin dito is the performance of evaluated. Diba? Binagkatiwala sa kanila ng ating Panginoon itong mga talents na ito, itong mga property na ito. May 5, may 2, may 1. Diba? And then, dumating na po ang ating Panginoon. Diba? Nung dumating na po ang ating Panginoon, itong 1 na ito, itong 5 na ito na binagkaloob niya, na pinagkatiwala niya, itong talents na ito, anong ginawa niya? Diba? Ginamit niya. Sabi nga dito, he who had received the 5 talents went at once. That means that nung natanggap niya itong 5 talents na ito, hindi niya kaagad hindi niya ito sinayang. Tama? Hindi niya ito sinayang. Nag-isip siya na paano niya mapaparami. Take note walang sinabi ang master nito kung paano nila ito gagamitin. Tama? Walang sinabi yung master, pinagkatiwala ko tayo sa inyo. Ito yung mga gagawin nyo ha. Isa-isa. Hindi po. Nung pinagkatiwala niya ito sa mga servant na ito, itong 5 na ito, ang ginawa niya, ginampanan niya yung role niya. Kahit walang instruction ng master, alam niya kaagad. At hindi niya ito dinelay. Sabi niya, he went at once.
and traded with them, and he made 5 talents more. Ibig sabihin, naging mabunga. Naging malago. Ano pa? Sabi pa dito, in verse 17 says, so also he who had the 2 talents, yung dalawa naman na talents, made 2 talents more. Ibig sabihin, naging dumoble pa, mas dumami pa rin. Di ba? Dumami pa siya. Ginampanan niya yung pinagkatiwala ng master niya sa kanya. And the last, the 1 talent, iisa na nga lang eh. Hindi na nga 5, hindi na nga 2. Iisa na nga lang. Anong ginawa niya? Binaon niya. Tinago niya. Yung pinagkatiwala sa kanyang kayamanan ng kanyang master. Hindi niya ito ginamit. Hindi niya ito pinalago. Kung tutuusin, in our once again, in our perspective, in our mindset, okay lang naman eh. Tama? Tinago. Okay lang naman. Wala naman instruction na palaguin eh. Tama? Tinago. Pero hindi ito yung gusto na ipakita at ituro ng master sa kanila. Na yung kayamanan, yung talents na yan na pinagtiwala sa kanila, na kumbaga, yung perspective ng kanilang master is what? Gamitin nila. Di lamang gamitin na ubusin, kundi gamitin nila para maging effective sila, maging fruitful sila, maging blessing sila. Amen? But the last one, tinago at hindi niya ginamit yung kayamanan na pinagkatiwala sa kanya ng kanyang master. Parang sa atin lang yan. Di ba? May mga pinagkatiwala ang ating Panginoon, not just only the material things, not just only yung pera sa buhay natin. Merong mga pinagkatiwala ang ating Panginoon, the talents, their time, your testimony. Pero if we keep it and we dunk it in this ground, i-waste natin. At hindi natin sinusunod yung commission po ng Panginoon sa atin. Kung nandirito lang tayo upang tayo ay magpaupo, magpainit ng ng puwet natin. We are here to worship God, but not to sit alone. We are here to praising God, the Lord Jesus Christ in our lives. But God, the Lord wants us, not only that. Tinuturuan tayo ng Panginoon, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, and the Lord wants us to fulfill it sa buhay ng bawat isa sa atin. May talento ka, gamitin mo. Hindi sa makamundong bagay, para sa Panginoon.
may capability ka, gamitin mo. Hindi dahil ma-secure yung sarili mo para maging ma-bless ka pa ng iba. You work, you study, given na sabihin natin para sa pamilya natin. But the challenge of the Lord, the Word of God, how about the others? Mahirap na lang kung hindi sa family. Problem yon. But it is given. Why you do that? Para may future ka, para may future yung family mo. Why you study? Para may future ka, para mag-establish ka ng family. But the Word of God teaches us, how about the others? Kaya nga, hindi lamang sa Great Commission, ganun din sa Great Commandment ng Panginoon. If you love the Lord, love others. Given sa family, how about the others? Amen? How about the others? Kaya lahat ng bagay na ginagawa natin, lahat ng bagay na pinagkakatiwala sa atin, lahat ng bagay na pinaplano natin, I hope and I pray that all of those things naka-align yan sa Diyos. At pag naka-align yan sa Diyos, the Lord always teaches us how to do it. And the Lord teaches us siya lamang. Pag alam natin yung ganong principle na siya lamang, kaya ginagawa natin yung best natin dahil yung Diyos natin gusto nating papurihan. Amen? Na gusto natin pong papurihan. And then, sabi niya nga po, now after a long time, the master of those servant came. Anong ginawa niya? He settled accounts with them. Di ba? Kaya, nung dumating na ang kanilang master, siguro, hinahirap niya, ginather niya yung mga servants niya, and then, kamusta? Anong ginawa mo? And then, yung mga ginawa nila. And ganoon din sa pagdating din po ng ating Panginoon. Di ba? Sa pagdating ng Panginoon, tayong lahat ay haharap sa Kanya. At tayong lahat ay haharap sa Kanya. At i-judge tayo ng Panginoon, ano yung ginawa mo dito sa mundong ito? Diba? Ano yung ginawa mo dito sa mundong ito? Kaya nga sa judgment seat of Christ in 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each and one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Diba? Kaya walang excuse. Lahat po tayo ay hahatulan ng ating Panginoon ayon doon sa mga ginawa po natin. At sa kanyang pagdating, tayo ba yung binigyan ng 5 talents? Tayo ba yung binigyan ng 2 talents? O tayo ba yung binigyan ng 1 talent?
Na ginampanan ba natin yung role natin, yung pinagkatiwala sa atin ng ating Diyos? Or just wasted everything? But, hindi naman talaga doon sa mga kung gaano karami. Tama? Yung 5 talents, pinarami niya. Yung 2 talents, pinarami niya. Yung 1 talent, binaon niya lang. Pero hindi doon nakabase ang master. Hindi nakabase doon ang ating Panginoon sa mga bagay na yon. Ang tinignan niya kung gaano ka katapat sa pinagkatiwala niya sa iyo. Amen? Sa pinagkatiwala niya sa atin. Kaya principle po na makikita po natin, God evaluates not by comparison. Di ba? But by faithfulness with what you have been given. Di ba? Hindi doon sa dami. Hindi doon sa napakarami mo mga ginawa para sa Panginoon o kaya itong dalawang servant na ito na sila, yung 5 talent na yun, pinarami nila, yung 2 talent na yun, pinarami na, and then sinabi ng Panginoon sa kanila, well, thou good and faithful servant. Pero hindi po doon nakabase ang ating Panginoon. Hindi doon nakatingin ang ating Panginoon. Kundi, ang nakatingin ng ating Panginoon, ang tinitingnan niya kung paano mo ito ginamit. Kung paano mo ito ginampanan. Kasi kung doon nakabase sa dami, ito sasabihin niya, itong 5 talents na, napakagaling naman na itong tao nito, itong 2 na ito, wala itong mga ito, konti lang yung pinalago niya, ito naman, napakatamad, binaon lang naman sa lupa. Hindi eh. O kaya naman, sa atin naman, kung yun yung magiging basihan natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ito yung interpretation natin at ito yung tinuturo ng salita ng ating Panginoon, hindi yun eh. Kasi kung yun, lahat tayo nagmamalaki. Lahat po tayo dito nagbibilangan. Ginawa ko ito, ginawa ko to, ginawa ko to. Tingnan mo, ang dami kong ginawa. Ikaw. Hindi po doon. Mga kapatid, hindi po sa paramihan, hindi po sa pagalingan. Ang tinitingnan ng Panginoon kung gaano ka katapat, kung paano mo to ginagawa. Amen? Amen po ba? Kung gaano mo ito ginagawa. Kasi kung yun po yung ating ito yung tinuturo ng Panginoon, ito yung perspective natin, ito yung principle natin, wala na mangyayari po sa atin. Baka sabihin pa natin, mas magaling pa ako yata sa Panginoon. Baka maging Lucifer ka pa. Version 2. Kasi gusto niyang higitan ang Diyos. Gusto niyang higitan ang Diyos. Faithful stewardship requires action. Fear leads fruitfulness. Kaya nga, di ba, ito yung mga tinuturo ng karamihan din po kung kayo po ay umaattend ng mga team building, ng mga kung anong mga seminar and training, di ba? Isa ito sa mga principle na tinuturo nila. Pag matakot ka, walang mangyayari sa'yo. Pag hindi ka nag-detect ng risk, walang mangyayari sa'yo. Lalo na pag sa mga business, lalo na sa mga kung takot ka, hindi ka lalago. Dapat handa ka. At paano mo to gampanan? About sa skill naman,
Diba? Kung hindi mo to gagamitin at hindi mo to ipapakita, wala ring mangyayari po sa'yo. Kaya parang isang CEO, dalawang employees, di ba? Dalawang employees, and then itong CEO na ito, pinagkatiwala sa kanila na i-manage yung kumpanya. And then yung isang employee niya is, kumbaga, pinagkatiwala yung kumpanya sa kanya, naging mas lalong lumago yung kumpanya. At itong isa naman, di ba? Yun lang. Ang mga bagay na pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon, hindi yan tinatago, ginagamit. Amen? Lalo na kung ang perspective natin at prinsipyo natin, ito ay para sa Diyos. Amen? Ito po ay para sa Diyos. Pangatlo po, in verse 20 to 21 says, "And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here I have made 5 talents more. And his master said to him, Well done, thou good and faithful servant. You have been faithful over little, I will set you over much." And then sabi niya, "Enter into the joy of your master." Pangatlo po na ating mapag-aaralan po dito, this is the praise rewarded. Kaya puro P siya. Kaya pasensyahan nyo na, parang medyo may mga pilit lang ha. Di ba? This is the praise rewarded. Itong tao na ito, itong 5 na ito, na pinalago niya, itong 5 talents na ito, ano sinabi ng master? "Well thou good and faithful servant." At sa mga following verses din, yung 2 talents na pinalago rin, yun din yung sinabi niya. Tama? Yun din po yung sinabi niya. And then, sabi niya dito na tayo mag-focus, sabi dito is, his master said to him, "Well thou good and faithful servant." Kumbaga, sabi ko nga, hindi po nakatingin ang ating Panginoon yung master doon kung paano mo pinarami ito. Nakatingin ang master na ito kung paano mo naging tapat na gamitin ito. Tama? Nagamitin ito. And sabi niya, "You have been faithful in a little thing." Ano yung reward? Pagkakatiwalaan pa siya sa malaking bagay. Tama? May pagkakatiwala pa siya sa malaking bagay. Na dito sa bagay na ito, makikita po natin, di ba? In the small things, na tayo ay ginagampanan natin, yung katapatan natin sa ating Panginoon, yung integridad natin sa ating Panginoon at sa kapwa po natin. Di ba? The Lord will bless us. The Lord will use us mightily. The Lord will give us great opportunities. Na ipagkakatiwala niya sa atin para mas lalo natin mabigyan kapurihan at mapaglikuran ang ating Panginoon. Parang lang sa responsibility, kung sa maliit na bagay hindi ka mapagkakatiwalaan, how much more sa malaking bagay. Pero kung tayo ay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay at ginampanan mo ito ng tapat, at binibigyan mo ng kapurihan ng ating Diyos, pagkakatiwala tayo ng ating Panginoon.
sa malaki pang bagay. Sa marami pang mga opportunities. Sa pribileyo na ibibigay niya pa sa atin. Kumbaga parang tinitest ng master na ito, yung servant. Kaya sabi niya dyan, nalaman niya, narinig niya, nakita niya, well thou good and faithful servant. Sabi niya, you have been faithful over a little. I will set you over much. Di ba? Na mas lalo niya pagkakatiwalaan sa malaking bagay pa. That I hope and I pray that each and every one of us, even the little things, or in little aspect ng buhay po natin, let us be faithful. Let us do the very best way para mabigyan po natin ng kapurihan ang Diyos. Amen? Ang ating Diyos. Pag hindi, yan yung magbababa sa atin. Diyan tayo gagamitin po ng ating kaaway para hindi po tayo maging fruitful. At hindi po tayo magamit ng Panginoon. Tama po? Na hindi po tayo magamit ng Panginoon. At yan din yung gagamitin ng ating kaaway para hindi ka lumago at maglingkod at manatili ka na lang dyan. That lahat po ng pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, I hope and I pray that it will do faithfully. It will work faithfully. Dahil the purpose kung bakit ginagawa natin dyan, dahil kinikilala mo siya bilang Diyos. Kinikilala mo siyang Panginoon. Kinikilala mo siyang tagapagligtas ng buhay mo. And He deserves everything. He deserves. He is worthy. Amen? And He is worthy. But, lahat ng mga ginagawa natin, di ba? Every detail, hindi niya ito binabaliwala. Lalo na kung ito ay para sa Kanya. Tama? Lalo na kung ito po ay para sa Kanya. Kaya nga po in 1 Corinthians chapter 15:58, di ba? Sabi nga po doon sa verse po na 'yon, therefore my beloved brothers, be steadfast, be immovable, always abiding in the word of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not what? In vain. Sa maliit na bagay, sa malaking bagay, pag ginagampanan po natin ito na mayroong katapatan sa Kanya at pagbibigay puri sa Kanya, hindi po ito binabaliwala ng Panginoon. That the Lord will come and the Lord judge us. That the judgment seat of Christ, sana marinig natin, well thou good and faithful servant. Amen? Well thou good and faithful servant. Kaya dun sa his master, well thou good and faithful servant, this is the commendation. Di ba? Kumbaga, he is very proud na itong servant na ito, itong tao na ito, na pinagkatiwala ko, ginampanan niya. Meron po itong commendation, meron din itong promotion. Di ba? Bakit? Ba't ko po nasabi yun? Sabi niya,
nung nalaman niya ito, and well, thou good and faithful servant, this is the commendation, and then the promotion is this: you have been faithful over a little, I will set you over much. Di ba? Na mas lalo pa tayo pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kumbaga sa work, kumbaga sa mga material na bagay, sa mga property na binigay sa atin ng Panginoon, o hindi, what I mean, hindi binigay, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kung ito po ay magampanan natin ng tapat sa Panginoon, ito ay magampanan po natin na kumbaga, yung role natin sa mga bagay na ito, the Lord will promote us. Kaya sa mga nagtatrabaho, kung ikaw ay pinupromote, I hope and I pray that you recognize God. Kung bakit ka na-promote is because you're doing well. Doon sa trabaho po natin. Na yung trabaho na yon, ito yung trabaho natin kung bakit natin ginagawa yung best natin because yung work natin, gusto natin na ma-worship si God. Tama? Sa lahat ng aspeto ng pamumuhay natin, sa trabaho natin, sa pamilya natin, sa kaibigan natin, I hope and I pray, yung mindset natin, gusto nating i-worship si God. Kaya ginagawa natin yung best po natin. Kaya ginagawa po natin yung best natin. At ang Diyos ang magpo-promote sa atin. Amen? Kaya ang Diyos ang magpo-promote sa atin. Dahil ginampanan mo yung role mo bilang anak niya. At nandun din yung invitation. Sabi po dito, ituloy natin. Well, thou good and faithful servant, you have been faithful over a little, and I will set you over much. And the invitation, enter into the joy of your master. Na pinapakita dito, hindi lang, kumbaga, tayo yung masayang-masaya na ginagawa natin, na may katapatan, yung pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, kundi nung habang ginagawa po natin itong mga pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, di ba? Ginagawa natin yung best, ni-worship natin si God. Ang ating Diyos tuwang-tuwa. Ang ating Diyos galak na galak. Na itong anak ko, hindi niya sinasayang. Itong anak ko, napagkakatiwalaan. Itong anak ko is what? Ginagampanan niya ng may katapatan. Yung pinagkatiwala ko sa kanya. At nire-recognize niya ako na Diyos niya, na Panginoon niya, na tagapagligtas niya. Na lahat ng bagay na naranasan niya, hindi niya ito inaangkin, kundi binibigay niya sa akin. Amen? Mismo ang pinaka natutuwa, hindi lamang tayo, hindi lamang mga kapatid natin, hindi lang natin mga pamilya natin, mga kaibigan natin, kundi ang mismo natutuwa, ang ating Panginoon. Di ba? Parang sa isang magulang, di ba? Pag ang anak ay napakabait, napakasipag, napagkakatiwalaan, napakatalino, napaka-talented, and then nakikita niya talaga lahat, nag-e-excel siya. Yung magulang is what?
Daig pang Marites. Alam mo ba ang anak ko, ganito, ganito, ganito? Di ba? Alam mo ba ang anak ko, itong anak ko, ganito. Sila pa yung unang-unang natutuwa. Tama po? Kaya sabi ko, daig pa Marites. Di ba? Ito anak ko, ganito, ganito. Matulungin itong anak ko. Magulang pa mismo yung magkakalat. Magulang pa mismo yung magsasabi na ganito yung anak ko. Hindi yung tunay na Marites. Naku, alam mo ba? Okay na ba pag narinig yung anak niya na ganito? Ano ba nagsasabi niya? Away na. No? But I pray to God na habang tayo ay hinihintay po natin ang ating Panginoon, kung bakit natin ginagawa at nagpapatuloy tayo sa Diyos, sa ating Panginoon. Di ba? Because we want na marinig sa atin ng ating Panginoon sa kanyang pagdating. Well, thou good and faithful servant. At ang ating Panginoon ang magpapromote sa atin. At I hope and I pray that we will recognize that. And the Lord also tuwang-tuwa po sa atin. Kaya tayo tuwang-tuwa. Kasi ang Panginoon natutuwa po sa atin. Amen? Natutuwa po sa atin. Kaya principle, God rewards faithfulness with greater responsibility, deeper joy, and eternal recognition. Amen? Amen po ba? Na balang araw sa pagdating ng Panginoon, the Lord will recognize all na lahat ng mga ginawa po natin. And hindi niya po ito babaliwalain. Bibigyan niya po tayo ng rewards, at pero yung rewards na yon, hindi natin naakuin. Ibibigay pa rin natin sa Panginoon. Amen po ba? Kasi siya yung karapat-dapat. Ginagawa natin ang mga bagay na ito is because not to live of ourselves, but we want to live of our God. Amen po? And that day, we give praise. And that day, we worship God. And that day, we bow down and all our crowns binibigay natin sa paanan po ng ating Panginoon. Amen? Paanan po ng ating Panginoon. Na parang sa isa sa mga Bible character po dito sa Bible, ito po yung shinare ko po doon sa mga young adult po nung nag-fellowship po kami. Di ba? About the story po sa life po ni Joseph. Di ba? Hindi basta-basta yung nangyari kay Joseph. Di ba? In the book of Genesis. Di ba? Hindi po basta-basta yung life ni Joseph. Pero nakita natin doon yung sovereignty ni God, nakita rin po natin doon yung katapatan po ni Joseph. Di ba? Na binenta siya ng kanyang ng kanyang mga kapatid. Di ba? And then naging alipin siya. That is the kumbaga, from the pit. Di ba? Naging alipin siya. Pero hindi naman natin nakita sa Bible, sa Genesis, o kahit bulak-bulaktin natin at balik-balik ta rin natin yung Bible, hindi nagreklamo si Joseph. Tama? Hindi siya naghugot. Nanghuhugot ba? Di ba? Nakita natin, kahit na binenta siya ng mga kapatid, naging alipin siya, ginampanan niya yung pagiging alipin niya. Right? Naging mabuting alipin siya. Pinagkatiwala pa nga siya, di ba, sa mga, sa household.
Pero hindi pa din natapos doon. May pagsubok na nangyari. Na false accused siya and then na prison siya. Tama? Pero hindi pa rin natin nakita na nagreklamo si Joseph. Hindi rin umuhugot. Di ba? Ginampanan niya yung pagiging alib. Kumbaga, hindi siya naging pasaway doon sa kulungan. Tama? Hindi siya naging pasaway po doon sa kulungan. Naging huwaran siya. Sumunod siya sa mga batas. And then naging blessing siya doon sa mga nakakasalumuha niya. Nakapwa niya nakakulong. And then the time kumbaga in the story short na in-interpret niya yung dream po ng Pharaoh. Tama? Pinagkatiwala sa kanya. Na-promote siya as a governor of the Egypt. You see, even doon sa journey niya, na hindi naging madali, pero nanatili siyang tapat. At ang Diyos, yung nag-promote sa kanya. Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ang Diyos ang gumamit ng mga tao. Dahil ang tao na ito na si Joseph ay tapat. Ginampanan niya ang pagiging alipin. Ginampanan niya, naging huwaran siya hindi siya naging pasaway doon sa kulungan. At naging governor siya ng Egypt. Para makasurvive sila sa darating na sakuna. Famine. Pero hindi lamang Egypt ang nasurvive. Naging blessing yung Egypt. Tama? Kaya, kumbaga, hindi lang sila yung nasurvive doon sa kagutuman, binahagi pa nila ito. Kaya yung pamilya rin ni Joseph, nabahagian. Tama ba? Kaya makita po natin dyan na the Lord, hindi niya binabaliwala yung lahat ng mga ginagawa natin, lalo na kung ikaw ay tapat. Ang Panginoon na magbibigay ng mga opportunity, ang Panginoon na magbibigay ng mga tao upang ikaw ay, kumbaga, mas lalo pang maging fruitful, maging blessing pa sa iba. At makita nila yung katapatan mo sa Diyos. Tama? Kung siguro lahat ng mga Kristiyano ay ganito, na nagiging magandang halimbawa, nagiging good steward, hindi nating masasabi itong Pilipinas ay isang corrupted country. Kung pati ang mga Kristiyano at anak ng Diyos ay tapat sa kanilang mga ginagawa. Amen? Biro mo, we are the toughest na malaki ang porsyento ng Christianity, but we are also the toughest, the ranking na tayo rin ay isang corrupted na country. Malaking sampal po sa atin yan. Anong ginagawa ng mga Kristiyano? Anong ginagawa ng mga anak ng Panginoon? Ginagampanan ba nila yung role natin? Ginagampanan ba natin yung role natin? Are we a good steward sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon? Or we want more? Gusto ba nating marinig yung well done, thou good and faithful servant?
or sasayangin natin yung mga pagkakataon at pribilehiyo na pinagkatiwala sa atin ng ating Diyos. At sa harapan niya, hiyang-hiya tayo. Na nakita po natin dito sa parables na ito, yung stewardship. Amen? Yung stewardship. It's not about how much you have, it's about what you do with what you've been given. Na doon sa mga talents na yon, even the small amount na ikaw ay pinagkatiwala sila ay pinagkatiwala ng master and they do well. They are faithful on that thing. Di ba? At hindi tinitignan ng master yung gaano karami, kundi ang tinitignan ng Panginoon, ng master, is what? Kung paano mo to ginampanan. Kung gaano ka katapat sa bagay na ito. He is looking for your faithfulness. Di ba? Tinitingnan po ng ating Panginoon yung katapatan po natin na balang araw sa kanyang pagdating, all of us will be judged. That I hope and I pray that all of us makakarinig, well, thou good and faithful servant. Not, ang tinitingnan ng Panginoon, hindi tayo ay makilala. Hindi dahil tayo ay educated. Hindi dahil tayo ay, kumbaga, kagusto-gusto. Kundi ang tinitingnan ng Panginoon, ang gusto natin marinig is what? Marinig yung well done. Marinig yung well thou good and faithful servant. Di ba? Ayaw. Be faithful where you are. Use what you have. Live for His glory. Because when the Master returns, only one thing will matter. Ano po yun? Did I steward well what He gave me? That I hope and I pray po about isa sa atin, not just only the talents, not just only the property, not only doon sa mga treasures natin, but your talent. Yung mga talento po natin, sana may paggamit natin, magampanan po natin. Sana yung personal testimony natin, may pakita po natin kung paano tayo minahal ng Panginoon, kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, at kung paano rin tayo gagamitin ng Panginoon. Even in our time. Kahit yung oras po natin. Nawa ay magamit pa rin ng Panginoon. Na siya yung kasama po natin. Na masasagot natin, did I steward well what He gave me? Kaya sa discussion question po natin, may 4 po tayo. What does faithful steward look like in your current season of life? Do you find yourself holding back from using your gifts fully? Why or why not? What's one area in your life where God is asking you to stop burying and start investing?
If Jesus returned today and settled accounts with your life, what area would bring you joy and what area would bring conviction? So, mag-discuss po tayo. Hanap tayo ng mga partner and then let us discuss this discussion question po natin. Ayan, sige po. So, partner-partner po. Mas maganda is sa babae, lalaki sa lalaki. Para ano, iba kasi yung dynamic eh. Pag ganun po. Sige po. Hanap po. Ayan po, sa likod. Yung mga nasa likod din, mag-discuss din kayo dyan, ha? Ayan.
Sige po, mag-wrap up po tayo sa panalangin. Pag-pray po natin yung mga partner po natin.